Osaka Essentials that you need to know. Ang lamig dito ngayon sa Osaka, Japan, guys. Pumunta kayo ng winter time, bili kayo ng heat tech sa Uniqlo, dyan sa atin sa Pinas. Kasi it will be really helpful kung meron kayong pangloob na heat tech along with your jacket. Imagine, 12 noon na ha, 12 noon. Pero yung temperature, 12 degrees pa rin. Ang lamig talaga. Magwi-withdraw ulit tayo dito sa Family Mart, guys. Kung magwi-withdraw kayo dito sa Japan, hanap lang kayo ng convenience store. Much better na mag-withdraw kayo sa ATM instead of foreign exchange. Natandaan nyo, dito sa Japan, usually, nasa Family Mart yung mga ATM or nasa convenience store. So ngayon, gagamitin natin yung ating GoTime ATM card for withdrawing dito sa Osaka, Japan dahil they have lower rates internationally. So as you can see, the transaction fee is 220 yen. And I guess those are just transaction fees from the ATM machine itself because GoTime promotes that they don't have any transaction fees abroad. They really have the best exchange rates as well. Tried and tested ko na din yan. Kaya mag-open na din kayo ng bank account kasi no maintaining balance required at insured pa ng PDIC. If ever you fell short of Wi-Fi, guys, you can also rent a pocket Wi-Fi here at Wi-Fi Box Rental. Dito namin siya nirentahan sa Shinsaibashi Shopping Street. And nandito siya sa Edion Store. After namin siyang marentahan dito sa Shinsaibashi Shopping Street sa Edion Store, ipabalik na lang namin siya doon sa Kansai International Airport. Ayos to kasi may power bank na din, dual purpose. Nandito na yung mga kable niya, iba-ibang uri ng cable. Kita nyo naman, merong Type-C, may micro, tsaka may iPhone charger. Tsaka, pwede mo na rin siyang i-charge. Pwede mong i-charge yung pocket wifi mismo. Kasi meron na rin siyang USB cable na nakakapit. So, lahat yan guys, nakakapit na sa power bank / pocket wifi. Kaya hindi nyo na kailangang alalahanin, no, yung mga kable na gagamitin nyo para sa kanya at saka para ma-charge yung mga devices nyo and to connect to the internet. Ingatan nyo lang mawala yung mga ganito, guys. Kasi pag nawala nyo itong mga wifi tsaka power bank rental, nako, medyo pricey yung babayaran nyo. Actually, para kayong bumili ng magandang klaseng power bank or pocket wifi. Meron din kayong mga makikitang ganito na power bank rental. Pwede kayong mag-rent ng power bank dyan at pwede nyo rin siyang ibalik kahit saan na merong ganito. So, kung merong charge spot na location, pwede nyo rin ibalik yung power bank dyan after you rented it. Meron din dito sa Family Mart. So, it's kind of available across the country or across the Japan. Sa ibang bansa tulad sa Hong Kong, meron din ito. Kaya pag nalobat kayo, pwede kayo mag-power bank rental. At pag ibabalik nyo na, pwede nyo na lang hanapin yung mga locations ito para ibalik yung power bank. At marami pa tayong pupuntahan. I'll be organizing these into playlist as well. Kaya stay tuned to my channel, follow and subscribe for more travel tips and updates. Ingat!